Welcome back again. So dito na tayo sa huling bahagi ng ating sulat para sa 7 iglesia. Ito ay include pa rin ito sa pangitain ni Juan tungkol kay Jesus Christ noong siya ay napakita, at ito yung mga kahalagahan para sa mga tao na nagkaisa kay Jesus Christ, ang katawan ni Kristo. Ito yung iglesia ni Kristo. Ito yung mga tao na nag-isa sa ating mahal na Diyos. Ang kanilang dapat magiging gabay, o ang kanilang magiging diretso sa buhay na dapat gagawin upang makamtan ang lahat na gusto ng Diyos at malagpasan nila ang mga trials sa buhay, at sila ay magiging matagumpay upang makasama sila ng Diyos sa kahit saan man na iluklok ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil sila ay nagtiwala, sila ay nagkaisa sa ating mahal na Diyos. Kaya dito na tayo magsimula sa sulat ng iglesia sa Laodicea. Isulat mo sa mga anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. Ang matapat na tunay na saksi at siyang pinagmula ng lahat nilalang ng Diyos. Ito siya ay sa kahulugan na si Jesus Christ pala. Si Jesus Christ, diba? Si Jesus Christ, siya yung ating mahal na Diyos. So ipagpatuloy natin. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig o hindi ka sanang malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay nalinhaga, kung baga nasa aligam-gam ka lang. Ayaw ng mahal na Diyos yung ganun, guys. Kaya kung kayo ay nag-aalinlangan, hindi mo alam mo sa kaliwa ka o sa kanan, at nagparoon ka sa gitna, baguhin mo na, guys. Magdiretso ka. Itiritso mo ang buhay mo sa mahal na Diyos. Huwag mong sabihin na okay ito sa kabila, okay ito sa kabila, dito na lang ako sa gitna, o okay ito, dito ako. Kundi ito'y nagpapahiwatig na ikaw ay maaligam-gam, hindi ka malamig, hindi ka mainit. Ikaw ay nasa gitna, wala ka akong papupuntahan. Kaya ayaw ng mahal na Diyos ng ganun. Kailangan pumili ka. Kailangan magiging mainit ka lagi sa mahal na Diyos. Okay? Dito kasi nakabase na kung baga ang mga trials sa buhay nandito kasi ang mga tao pag mayaman, pag may pera, pag lahat na sa kanya na, ay kulang na yung nasa mahal na Diyos, kasi kailangan may pera ko something ganyan, guys. Hindi sa atin mahalaga yung pera. Kasi guys, kahit marami kang pera, pero ikaw naman ay pobre sa katotohanan sa mahal na Diyos, ganun guys. Kung ikaw naman ay sabihin mo ikaw ay napakatalino o ikaw ay napakayaman, napakasagana mo, pero yan guys, nakakaawa yan guys sa mata ng Diyos. Kaya dapat nating laging tatandaan na kung ikaw sa ngayon ay nandyan sa'yo si Kristo, naging isa ka lawas ni Kristo, naging isa ikaw sa kanyang katawan, kasi siya ang ginawa mong ulo, guys. Kailangan mong ipakita sa kanya na ikaw ay mainit sa kanya. Ikaw ay sulid sa kanya. Ikaw ay nakikita mo ang lahat na para sa kanya at gagawin mo yung para sa kanya. Ito guys na ang sinasabi niya na gusto mo magiging solid ka niya. Gusto mo magiging solid ka na mahal na Diyos. Ngunit nandyan pa rin yung pagdadalawang isip mo dahil nga sa kayamanan, dahil sa karangyaan na gusto mo. Guys, wag mo na ipagpalit ang mahal na Diyos. Igo mo yung buhay mo. Bumili ka ng magagandang dalisay na mga aral mula sa Diyos. Gamitin mo yung kaalaman na binigay ng Diyos sa'yo, yung isip,
Gamitin mo ang Espiritu Santo upang bumili ka ng mas marami pang dalisay na aral mula sa Diyos at ibigay mo sa iyong kapwa upang ikaw ay magiging mayaman, ubod ng yaman, kasama mo ang Diyos sa pagbigay ng magagandang pagturo para sa ating mahal na Diyos. Dapat natin tatandaan guys na lahat naman tayo mayroong kasalanan, pero dapat natin pagsisihan ng lubos ang ating kasalanan at mananatili tayong maging mainit sa ating mahal na Diyos. Guys, bumili tayo sa Kanya ng damit na puti dahil tayo ay makasalanan nung panahon. Nung kapanahonan ng tayo ay katawhanon pa, nung panahon na ang relasyon natin sa Diyos ay malayo pa, ang relasyon natin sa Diyos ay nasa talampakan pa lang. Ngayon, ang Diyos ay ginawa na natin na sa ulo at tayo ang katawan. Bumili tayo ng damit na puti upang matakpan yung mga kasalanan natin. Yun? Gumawa tayo ng kabutihan. Gumawa tayo ng tama ayon sa kagustuhan ng Diyos. Gamitin natin ang binili nating damit na puti sa Kanya upang matakpan yung ating kasalanan. Yun? Magbago tayo, gumawa tayo ng kabutihan, titingnan natin ating obligasyon sa ating kapwa upang matakpan yung ating kasalanan at makabawi tayo sa mahal na Diyos at magiging mainit tayo sa Kanya. Guys, tatandaan nyo, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok kung tiringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto. Ako'y papasok sa Kanyang tahanan at magkasalo kaming kailanman. Ito guys sa makatuwid. Ito guys yung Holy Spirit. Ito guys ang Holy Spirit na mahal na Diyos. Kakatuko siya sa mga puso natin, kakatuko siya sa katawan natin, kakatuko siya sa atin, sa pintuan natin, sa pintuan ng pag-iisip natin. Kakatuko siya guys, at maririnig natin ang Kanyang busis. Siya guys, maririnig natin siya, buksan natin siya upang isama natin siya sa araw-araw, sa oras-oras. Yun ang Holy Spirit, ang amin. Ang Holy Spirit guys, ang amin. Holy Spirit guys, yun guys ang kumakatok sa atin. Ang tinig ng Holy Spirit kumakatok sa atin. Papasukin natin guys sa mga sarili upang tayo'y magtagumpay. At uupong katabi na kung saan siya'y iluluklok. Kung paano siya'y nagtagumpay sa pagturo noon, ganun din guys ang gagawin natin upang makasama natin ang Ama sa Kanyang luklukan. Kasi siya ang Ama. Ang Holy Spirit ang amin siya yung ating mahal na Diyos na Ama sa langit. Kung saan siya, doon tayo pag tayo ay magtagumpay. Guys, tatandaan ninyo, ang nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok kung diringgin ninuman ang tinig at binuksan ang pinto, ako'y papasok sa Kanyang tahanan at magkasalo kami kakain. Guys, ito yung Holy Spirit. Amin. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodica, ang pangalan ay Amin. Ito yun guys. Nakapropesiya ang Amin ay ang Espiritu na kumakatok sa pintuan ng ating mga puso, ng ating mga katawan. Buksan natin siya. Guys, ang Holy Spirit kasama mo ngayon. Kasama ko. Kasama natin kumakain. Kasama natin sa oras-oras na lahat. Guys, yun ang pinapahiwatig na ang sulat ng iglesia sa Laodicea guys. Kumakatok ako sa inyong mga pintuan, ang nakarinig ng aking busis at nakbuksan magkasama ko sa pagkain. Iyon guys, Holy Spirit yung kumakatok, ang Kanyang tinig. Holy Spirit yun guys. Amen? Amen.